Pakikita ko sa inyo ito. Yan po yung mga sinasabing mga tauhan daw ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Alam nyo kung bakit? Kasi nung Monday po, sinasabing merong bomb threat. So pagka meron kasing bomb threat na natanggap, agad-agad ang mga pulis ang ginagawa ay pinupuntahan yan at para ma-save for protection, yung mga empleyado, mga tao ay pinapalabas. So, ito bang isyong ito ay gawa-gawa lang ng kung sino? May nagsasabotahe na ba? O sa palagay nyo ay meron na talagang third party? Ayan o. Ayan o. Napilitan lumabas yung mga tao kasi meron daw bomb threat, may pananakot. Yan pong mga ganyang klaseng gawain na kung sino ay hindi po yan lalong hindi nakakatulong, sa halip nagpapainit pa ng sitwasyon. Kasi definitely yan ay aanggulohan ng iba na, yung Office of the Vice President merong death threat. Meron hong bomb threat. Ayan, parang ganon. Kung totoo yan, saan naman manggagaling ito? Kung ito naman ay gawa-gawa ng kahit na sino para lang ho painitin ang sitwasyon. So, pagka ganyan, lahat tayo ay nagiging biktima sa hindi magandang imahe ng ating bansa. Sa totoo lang po ang sinasabi ng pulis at militar, walang threat sa ating bansa. Walang national security concern sa ngayon. Yung mga pagkakahuli kay Duterte at galaw ng mga supporters nila, parte lang yan ang karapatan nila, demokrasyang bansa na may mga protesta, rally at kung ano-ano. Press conference, interview at iba pa. Normal lang yon. Pero kung hahaluan ng ganyang mga bomb threat sa opisina ng Pangalawang Pangulo, ay baka meron nang nagsasabotahe na gustong-gusto nila ay masira itong ating gobyerno. Kasi mayroong grupo talaga gusto sirain ang Marcos administration. Gusto pag-awayin yung mga Duterte at Marcos followers, supporters. Meron sila sigurong ibang pakay o anumang kanilang plano. Maaaring ganoon. Pwede rin naman na kakampi rin nila ang nananakot na ang purpose nga ay para palabasin na hindi secure ang Office of the Vice President. Hindi secure ang Pangalawang Pangulo. Kung yung magugunita. Noong nakaraang taon, press conference ng November 2024, si Sara Duterte. Kaya nga siya may kaso ngayon na sinasabi niyang meron daw threat sa kanyang buhay. Kaya sa oras daw na may mangyari sa kanya, meron na siyang inutusan para naman kuhanin ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at saka ng Speaker of the House. Iyan yung kasong kinakaharap ngayon ni Sara dahil tinuluyan siya ng NBI at DOJ sa kasong pananakot at saka inciting to sedition dahil sa galawan ng rally at iba pa. Na may ibang mga mensahe na hindi na ho yung nababagay sa karapatan ng malayang pagtitipon-tipon at pamamahayag. So yun doon nagkakaroon ng anggulong ganun Tapos ngayon si Vice President ay nasa Europe, nasa sa Netherlands, dahil nga nandun ang kanyang ama matapos mahuli at sinurrender doon mismo sa ICC. Ngayon may ganitong bomb threat sa kanyang opisina. Sinong gagawa nito? Hindi naman ho itinuturing ng gobyerno na kalaban ang mga Duterte. Hindi itinuturing ng gobyerno na kalaban si Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung ano ang turing at pagtingin ng kampo ni Duterte sa ating gobyerno. O lalo na yung pamilyang Duterte. Kahit na maraming personal na paninira at banta at akusasyon laban kay Pangulong Marcos, hindi ko naman nakikitaan at wala naman sinabi ang gobyerno na itong mga Duterte ibanta sa seguridad ng ating gobyerno sa ngayon o ng ating Pangulo. Maliban doon sa sinabi ni Sara sa press conference, maliban doon wala na. Ngayon, itong mga bomb threat na ito, baka nga po ay merong gumagawa na kung anong sektor. At kung kanilang grupo naman, tumigil kayo. Dahil ma-identify din, mahuhuli rin kayo, makikilala kayo. Hindi yan nakakatulong sa ekonomiya, seguridad at imahe ng ating bayan, ng ating bansa. Or totoo ba na mayroon tumawag na gano'n? Baka naman gawa-gawa lang. Kasi nung mag-double check ang mga otoridad, PNP, wala namang nakita kahit ano. So talagang pananakot lang
At hindi man natin masisisi ang mga tao sa kahit saan lugar, kahit anong opisina, pribado at pampubliko. Kapag kami mga bomb threat, abay talagang SOP yan. Lalabas, iiwas. Then, susuyurin, titingnan, aalamin ng mga otoridad kung meron ba o wala. Eh wala naman eh. So pasalamat pa rin tayo. Kaya lang ho, yung ganyang klase mga balita hindi maganda. Kaya ako naman tinatalakay ito para hindi kayo magpanik. Wala pong pwedeng ikabahala o walang dapat ikabahala ang Office of the Vice President dahil hindi sila itinuturing na kalaban o kaaway ng gobyernong ito kahit sila may mga batikos na ginagawa sa Pangulong Marcos at sa administrasyon. Kaya, okay, magpakainahon lang po. Dahil ano man ang mangyari sa ating bayan, after all tayo lahat mga Pilipino dapat nagkakaisa para sa tagumpay, seguridad at development ng ating bayan. Kasama kayo mga Pilipino sa abroad kung ano man po ang inyong mga kalagayan ngayon. Sama-sama pa rin, di ba? Please comment, react dito sa ating pinag-uusapan. Like and share ng ating mga video. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Grabe, hindi talaga napapaisip din ako kung papaano at saan humuhugot ng lakas ng loob itong si Malacanang Press Officer at Communication Undersecretary Claire Castro. Kasi ang titindi ho ng kanyang mga sagot sa media kapag tinatanong. Lahat ng tanong sinasagot. At kaagad-agad may on the spot na mga sagot. Katulad ng pagkukumpara ni Sara Duterte na baka daw magaya kay Ninoy Aquino, ang kanyang ama pag umuwi ng bansa. Diba yan sabi kaagad hindi naman pwedeng mangyari yun. Hindi naman po daw malayo-malayo daw ang pagkakaiba ng Aquino at ng Duterte. Tinuring kaagad ni Attorney Castro na mas matindi si Duterte kumpara kay Ninoy. Hitler nga yung pinag-uusapan pa eh. Antindi, di ba? Pati mga Malacanang reporter nagulat sa sagot at wala nakapag-follow up na question doon sa kanya. So yung pagkakatalaga at paglalagay bilang kung hindi man opisyal na presidential spokesperson, pero siya yung tagasagot at lahat tagapagtanggol ng Pangulo at ng gobyerno ay napakatindi. Lalo hong tumatapang, lumalakas ang loob, na kahit anong itanong at kahit masagasaan ng kahit sino sa labas ng gobyerno, sinasagot ni Atty. Castro. Ibang klase talaga. Malagay ko napapanahon. Kaya nga suportado siya eh. Kahit na anong panawagan ng ibang sektor na siya tanggalin dahil iba raw kung magsasagot. Baliwala sa Malacanang. Kasi nga, kaya nga siya nilagay, meron siyang credential doon sa kanyang posisyon para pangatawanan na siya ang magtatanggol bilang abogado at haharap sa media sa lahat ng interview sa kung anong dapat sagutin. Autorisado siya mula sa Office of the President. Yan po yung aking analysis at opinion. Hindi maglalakas ng loob ng ganyang klaseng mga sagot sa media na direct to the point ang mga sagot kung wala ho yung sapat na go signal mula mismo sa ating Pangulo. Please like and share ng video.